Master. Big Boss. Welcome to my channel. 3, 2, 1. Let's watch the novel. Soul Chase Order. Drake Hendrix. Silabing 1, silabing 5. At Master Big Boss. Kuya. Sa opisina ng manager ng Copper Sparrow Pavilion, ang mukha ni Aaron Jackson ay namumula sa tuwa. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na nanginginig, at ang kanyang mga kalamnan ay mahigpit. 3 taon, ito ay mahirap na trabaho. Umupo si Drake Hendrix sa sofa, tahimik na nagsisindi ng sigarilyo. Habang unti-unting tumataas ang usok, sumandal siya sa sofa at nagtanong, ang Black Bear ng North City, kilala mo ba siya? Black Bear? Alam ko. Tumango si Aaron Jackson, kamag-anak siya ni Queens Kensington, nitong mga nakaraang taon ay nakita ko siyang magulo, kaya hindi ko siya pinakialaman. Kuya, bakit bigla-bigla na lang siya dinala? Ngayon, isang tao sa residential area ang sumubok na kumilos sa akin. Napabuga ng usok si Drake Hendrix at walang pakialam na sinabi, ang tao sa likod nito, si Black Bear. Ano? Biglang nanginig ang katawan ni Aaron Jackson. Kuya, hindi ka naman nasaktan, di ba? Pagkatapos magsalita, umiling siya, sa iyong kakayahan, paano kanya nagawang saktan? Ayokong maabala ang hipag mo. Inihagis ni Drake Hendrix ang upos ng sigarilyo sa lupa at marahang itinatak ito. 3 taon na ang lumipas, sana, hindi kalaw-angin ang matalas mong espada. Pagkasabi nito ay tumayo siya at naglakad papunta sa pinto. Kuya, samahan kita. Naikuyom ni Aaron Jackson ang kanyang mga kamao at humakbang. Hindi na kailangan. Si Drake Hendrix, na nakatalikod sa kanya, ay nagtaas ng kamay. Tumakbo siya palayo. Gaya ng pagdating niya. Wey! Habang pinagmamasdan ang papalayong figure ni Drake Hendrix, huminga ng malalim si Aaron Jackson, basang-basa na ang likod. 3 taon na ang nakalilipas, pagkatapos ng insidenteng iyon, nawala ang lahat ng alaala ni Drake Hendrix. Upang protektahan siya, si Aaron Jackson ay sumugod sa Morelos City magdamag, na nanumpa na bantayan ang kaligtasan ni Drake Hendrix sa kanyang buhay. Ngayong araw, sa wakas ay hinintay niyang magising si Drake Hendrix, ang totoong dragon na ito. Nangunguna sa tigre. Sigaw ni Aaron Jackson. Kuya! Itinulak ang pinto, at pumasok ang dominating tiger kasama ang isang grupo ng mga tao. Ngayon lang. Ang mga kaganapan ngayon, sana ay makalimutan ninyo silang lahat. Malamig na sabi ni Aaron Jackson. Naiintindihan. Sabay-sabay na sagot ng karamihan. Kunin mo ang iyong mga tauhan at sumunod ka sa akin sa hilagang lungsod. Habang nagsasalita si Aaron Jackson, sumilay sa kanyang mga mata ang isang pahiwatig ng pagpatay na layunin. Ang mga nangahas na hawakan si Drake Hendrix ay hindi dapat payagang mabuhay. Kuya, hayaan mo akong hawakan ito sa aking sarili. Ang nangingibabaw na tigre, na sinundan si Aaron Jackson sa loob ng 3 taon, ay natural na alam kung ano ang gustong gawin ng iba. Ang bagay na ito, dapat kong hawakan ng personal. Naglakad si Aaron Jackson sa desk at kumuha ng card sa may pen holder. Nang ibabaw ang mga pupils ng tiger, isang mahinang panginginig sa kanyang puso. Ang card na iyon ay tinawag na Soul Chase Order, isa sa mga malupit na pamamaraan ni Aaron Jackson, na hindi nagamit sa loob ng 2 taon. Kapag nailabas na ang Soul Chase Order, kahit tumakas ka hanggang sa dulo ng mundo, kukunin pa rin ang buhay mo. 3 taon na ang nakalipas. Noong unang dumating si Aaron Jackson sa Morelos City, ginamit niya ang Soul Chase Order para takutin ang hindi mabilang na tao. Sa ngayon, 7 Soul Chase Order ang nailabas, at sa 7 taong ito, wala ni isa ang nakaligtas sa kalahating araw. Ang Morelos City ay marahil ay masyadong mapayapa sa loob ng mahabang panahon. Inilagay ni Aaron Jackson ang Soul Chase Order sa bulsa ng kanyang jacket at naglakad palabas ng opisina. Bagamat hindi gaanong nagsalita si Drake Hendrix, medyo malinaw na ang kanyang saloobin. Lahat ng mga nagtangkang magdulot ng pananakot kay Aurelie McCliff ay dapat mabura sa mundong ito. Brother Bear, kailangan kong pasalamatan ka sa trabaho ngayon. Sa loob ng Shengtian Bar sa North City, nakaupo si Otis McCliff sa tabi ng isang kalbong lalaki. Kahit nasa liwanag ng araw, ang Shengtian Bar ay abala pa rin sa mga tao. Narito ang iyong bayad, 200,000.
Inilabas ni Otis McCliff ang isang card mula sa kanyang dibdib at marahang itinulak patungo sa kalbong lalaki. Black Bear ang tawag ng kalbong lalaki, may ibang identity siya, isa sa mga katulong ni Queen's Kensington. Dahil talaga sa suporta niya kay Queen's Kensington kaya walang nang ahas na gumawa ng gulo sa Shengtian Bar. Bro, masyado kang magalang. Magkaibigan tayo, no need for such formalities in the future. Habang sinasabi niya ito, nakangisi pa rin si Black Bear at isinilid ang bank card sa kanyang bulsa. Ang isang strike na nagkakahalaga ng 200,000 sa bawat pagkakataon, ang ganitong uri ng deal ay literal na isang pie na bumabagsak mula sa langit. Kahit na ang kapatid mo ay kailangang tamaan, siguradong walang awa si Otis McCliff. Talagang minamaliit ng Black Bear si Otis McCliff, ngunit sinong tatalikuran ang pera? Ang pagbanggit lang nito ay nagagalit na ako. Habang nagngangalit ang mga ngipin, sinabi ni Otis McCliff, ang moldita na babaeng iyon, at si Drake Hendricks. Hindi nila mapapawi ang galit ko kahit nabugbugin sila hanggang mamatay. Sariwa pa sa kanyang isipan ang usapin tungkol sa board of directors, at ang katotohanan na ang kumikitang posisyon ng project manager ay inalis sa kanya ang nagpahiya sa kanya. Brother Bear, dapat nabali ang mga binti ni Drake Hendricks. Huwag kang mag-alala. Masayang itinaas ng Black Bear ang kanyang tasa at sinabing, ang mga taong pinadala ko ay pawang mga elite. Hindi lang ang kanyang mga binti, kung gusto mo ring mabali ang kanyang mga braso, magagawa ko ito. Mabuti naman. Ang pag-iisip kay Drake Hendricks, ang wimp na iyon, na humihingi ng awa sa kanyang mga tuhod ay nagpapasigla sa aking espiritu. Dinampot ni Otis McCliff ang bote ng beer sa mesa at isubo ito sa isang lagok. Bang! Maya-maya lang ay bumukas ang pinto ng private room. WHO. Ang Black Bear ay likas na iniunat ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa at naglabas ng machete. Ngunit nang makita niya ang mukha ng bagong dating ay kumaibot ang kanyang katawan. Kuya, anong nangyayari? Maraming subordinate ang sumugod mula sa entrance ng Shengtian Bar. Scram! It's none of your business. Matapos pagalitan ng kanyang mga nasasakupan, ang Black Bear ay nakipagkamay sa dominating tiger, Aaron Martin, anong hangin ang nagpabuga sa iyo dito? Hindi pa nakita ng Black Bear si Aaron Jackson ng harapan. Ni hindi niya alam ang tunay niyang pangalan. Ngunit isang bagay na sigurado siya ay si Aaron Jackson ay may napakalaking kapangyarihan sa likod niya. At dahil ang dominating tiger ang kanang kamay ni Aaron Jackson, nakaramdam siya ng kaunting takot sa sandaling ito. Anong hangin? Sinulyapan ng dominanteng tiger si Otis McCliff sa tabi niya at naiinip na sinabi, Scram. How dare you talk like that? Naglakas loob kang kumilos ng matigas sa harap ni Kuya Bear. Ito ang lugar ng Black Bear, kaya hindi natakot si Otis McCliff. Sino sa Morelos City ang maglalakas loob na kalabanan siya? Scram. Umuungal sa galit ang Black Bear. Sa harap ng dominating tiger, siya ay mas mababa sa wala. Kuya Bear, aalis na ako. Siguraduhing mahawakan mo ang gawaing ipinagkatiwala ko sa iyo ng mabilis. Nang makitang nagsalita si Black Bear, tumayo din si Otis McCliff para umalis. Kahit na ang isang tulala ay nakikita na ang bisita ay tiyak na mas malaking bagay kaysa sa Black Bear. Kung hindi, sino ang maglalakas loob na magsalita sa Black Bear ng ganoon? Hindi ba't humihingi ng kamatayan? Teka, anong task ang itinalaga mo? Isang lalaking nakasuot ng puti ang lumabas sa karamihan. Hinalonggan niya ang daan ni Otis McCliff at malamig na nagtanong. Sinasabi ko sa iyo, ito ang Shengtian Bar. Kaya mo ba kaming i-provoke? Sa Morelos City, walang natakot kay Queen's Kensington. Ngayon, ginamit ni Otis McCliff si Queen's Kensington para pindutin ang mga ito, at para sa magandang dahilan. Queen's Kensington. Ngumisi si Aaron Jackson at itinuro ang Black Bear, anak, tanungin mo siya, hindi ba nangangahas si Queen's Kensington na bigyan ako ng mukha? Sagutin mo ng totoo. Napakamot ng ulo si Black Bear at hindi man lang naglakas loob na huminga ng malalim. Sa kanyang puso, mayroon na siyang malabong hula na maaaring ang lalaking iyon ang nakakatakot na si Aaron Jackson. Nang makita ito, nakaramdam si Otis McCliff ng takot sa loob. Ang taong maaaring takutin ang Black Bear tulad nito ay dapat na isang malaking shot. Mayroon lang na hindi alam ang kanilang lugar, at hiniling ko kay Brother Bear na tulungan akong ayusin siya. Hindi niya sinasadyang umatras ng ilang hakbang, at naging mas tahimik ang kanyang boses. Ayusin kung sino? Malamig na tanong ni Aaron Jackson.
Ang nangingibabaw na tigre at black bear ay nanatiling tahimik sa gilid, hindi umimik kahit isang salita. Kahit natulala si Otis McCliff, alam na niya ngayon na ang lalaking nakasuot ng puti sa harap niya ay isang matigas na karakter. Hindi bababasa, isang taong kinatatakutan ng black bear ay tiyak na isang taong hindi niya ma-provoke. Isang tao mula sa aming McCliff family, isang manugang. Sagot niya sa mahinang boses. Biglang nagsikip ang mga mag-aaral ni Aaron Jackson, na pagtanto na ang nagdudulot ng gulo sa kanyang kuya ay isang taga-McCliff family. Kaladkarin mo siya palabas, bugbugin mo siya. Kaway ng kamay ni Aaron Jackson, agad na kinaladkad ng ilang subordinate si Otis McCliff palabas. Sa huli, dahil ito ang maternal na pamilya ni Aurelia McCliff, kung paano haharapin ang sitwasyon ay depende sa desisyon ni Drake Hendricks. Kuya, ano ang nagdala sa iyo dito? Pakiramdam ni Black Bear ay nasa bingit na ng pagbagsak ang kanyang katinoan. Para patayin ka. Sa isang light flick, ipinadala ni Aaron Jackson ang soul-chasing order na lumilipad mula sa kanyang mga daliri sa isang iglap. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Mr. Aaron Jackson. Ang Black Bear ay humampas sa kanyang mga tuhod sa lupa, ang kanyang katawan ay nanginginig na hindi mapigilan. Natural na naiintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ng utos na humahabol sa kaluluwa. Sa pagtingin sa card sa lupa na kumikinang sa pilak na liwanag, ang buong katawan ng Black Bear ay halos manginig. Walang makakaligtas sa utos na humahabol sa kaluluwa. 3 taon na ang nakalipas, hindi nakatakas si Wesley Cook. Pagkalipas ng 3 taon, siya ba, ang Black Bear, ay may pag-asa. Nagsimulang kumalat sa kanya ang desperasyon at takot. Ang itim na oso ay yumuko ng malalim, ang kanyang katawan ay halos nakadikit sa sahig. Ayoko ring patayin ka. Tahimik na nagsindi ng sigarilyo si Aaron Jackson at bumaantong hininga, ngunit, nasaktan mo ang isang tao na hindi mo dapat. Kung hilin din ni Drake Hendricks si Aaron Jackson na magpakamatay, hindi siya magdadalawang isip na kitilin ang sarili niyang buhay. Hayaan mo na ang ibang tao. Sino ta? G. Aaron Jackson, ako ay sumusunod sa batas dito, never akong nasaktan ng sino man. Biglang itinaas ng Black Bear ang kanyang ulo, puno ng gulat ang kanyang mga mata. Gumapang sa paanan ni Aaron Jackson, nagmakaawa siya, Mr. Aaron Jackson, sinong nasaktan ko? Maaari mo bang sabihin sa akin? Ang mga tao ay likas na natatakot sa kamatayan kapag nahaharap dito. Ang Black Bear ay walang pagbubukod. Hanggang ngayon, pinagpapantasyahan pa rin niya ang pag-survive sa soul-chasing order. Ang ilang mga tao, hindi ka karapat-dapat na malaman. Mr. Aaron Jackson. Naging mabilis ang paghinga ng Black Bear. Nakikiusap ako, alang-alang sa aking kuya, bigyan mo ako ng pagkakataong mabuhay. Muli niyang pakiusap. Ang nakatatandang kapatid ng Black Bear ay si Theodore Kensington, ang panganay na anak ng pamilyang Kensington. Kahit sa Morelos City, may bigat ang pangalan ni Theodore Kensington. Ang pamilyang Kensington ay itinuturing na isang makapangyarihang angkan sa Five River Province, na may 12 ng mga paaralan ng martial arts at maraming iba pang negosyo. Sa bisa ng relasyong ito, naghari ang Black Bear sa hilaga ng lungsod. Sa loob ng maraming taon, tanging ang Black Bear ang nanatiling hindi nasaktan. Sa likod nito, ito ay dahil kay Theodore Kensington. Ngayon, pinalaki ng Black Bear si Theodore Kensington, malinaw na nagnanais na takutin si Aaron Jackson. Kung tutuusin, itinuring niyang wala si Aaron Jackson kumpara kay Theodore Kensington. Ngunit ang hindi niya alam ay sa likod ni Aaron Jackson ay nakatayo ang isang behemoth. Tinatakot mo ba ako? Bahagyang pinitik ni Aaron Jackson ang upos ng sigarilyo, tinitigil ng Black Bear na may interes. Noon, hindi niya inilabas ang Black Bear dahil lang sa gusto niyang iwasan ang gulo at hindi maapektuhan ang kanyang misyon na protektahan si Drake Hendricks. Kung tutuusin, may ilang problemang haharapin. Ngunit ngayong natauhan na si Drake Hendricks, malaya na siyang nakakilos. Theodore Kensington. Kung ikukumpara sa 10,000 Mountain Alliance, wala siya. Natural na hindi ako mangangahas, sir. Hinihiling ko lang sa iyo na maging maawain at iligtas ang aking buhay. Mula ngayon, umakyat man ito sa bundok ng mga espada o bumaba sa dagat ng apoy, ang itim na oso ay tiyak na hindi magdadalawang isip na mamatay. Siyempre, ang Black Bear ay nagbabanta, ngunit hindi niya masasabi iyon nang malakas ang mukha ay mas mahalaga kaysa sa buhay. Kung si Aaron Jackson ay matalino, tiyak na hindi niya sasaktan ang halimaw na si Theodore Kensington.
Ang taong nasaktan mo, kahit si Theodore Kensington ay hindi maglalakas loob na pukawin. Bang! Biglang hinayla ni Aaron Jackson ang gatilyo. Sa tunog ng putok ng baril, lumitaw ang isang butas ng dugo sa noo ng itim na oso, patuloy na umaagos ang dugo palabas. Sa kanyang mga mata, naroon pa rin ang natitirang tingin ng kasiyahan. Pagdating ni Drake Hendricks sa bahay, naghanda na si Aurelia McCliff ng mesa na puno ng mga ulam. Pagpasok pa lang niya sa bahay ay naramdaman niyang may kakaiba. Nakaupo kasi silang tatlo sa mesa, pero wala ni isang kagat ng pagkain ang nahawakan. Ang kanyang biyenan at biyenan ay nakaupo na may mabagsik na mukha, hindi man lang siya tinitingnan. Bumalik ka na. Kumaway sa kanya si Aurelia McCliff, halika at subukan ang aking luto. Mula nang maging bahagi ng pamilya si Drake Hendricks sa pamamagitan ng pag-aasawa, napunta na sa kanya ang pagluluto, at ni minsan ay hindi nakatapak si Aurelia McCliff sa kusina. Ngayon ay dapat na ang unang pagkakataon mula noong kasal. Magaling! Napangiti si Drake Hendricks nang umupo siya sa hapagkainan, bahagyang humihingi ng paumanhin, may pumasok sa gitna na nagdulot ng kaunting pagkaantala. Siya ay nilayon upang harapin ang ilang mga hooligans, hindi niya alam na haantong ito sa napakaraming tao na masangkot. Drake, lumabas ka ba para lang bumalik na may ugali? Sa wakas ay hindi na naituloy ni Knoxridge ang pagpapanggap, tumalikod siya para harapin si Drake Hendricks, kumukulo ang galit niya habang sumisigaw, halos mamatay ako sa gutom dito. Hindi ba dapat mag-grocery ka? Bumili ka ba ng ginseng o sungay ng USA sa halip? Ngayon ay hindi ka na makapagluto ng tamang pagkain. Binabalaan kita, huwag mong isipin na dahil lang sa nakuha ni Aurelia McCliff ang posisyon ng project manager, makakasakay ka sa kanyang coattails. Eksakto. Kung hindi dahil sa pagpipigil mo sa kanya, matagal nang naging matagumpay ang anak natin. Binabalaan kita, kung hindi ka makakapagluto sa oras mula ngayon, makakaalis ka na sa bahay na ito. Hinahampas din ni Burl McCliff ang lamesa sa tabi niya. Madalas mangyari ang ganitong bagay sa nakalipas na 3 taon, at nasanay na si Drake Hendricks dito. Mom and Dad, dapat may dahilan ng 12. Paano ka naging hindi makatwiran? Gustong sabihin ni Aurelia McCliff sa kanyang mga magulang na magkaklase. Sina Sky Hendricks at Drake Hendricks, ngunit pinagbawalan siya ni Drake na banggitin ito, kaya kailangan niyang itago ito sa kanyang sarili. Kung hindi dahil sa koneksyong iyon, paano niya kaya nalampasan si Otis McCliff para makuha ang posisyon ng project manager? Bakit ka ba laging pumanig sa kanya? Aurelia McCliff, binabalaan kita. Maaga o huli, hihiwalayan ka ng tauna na iyon, at mas mabuting kilalanin mo iyon. Galit na dinampot ni Knoxridge ang kanyang chopstick at nagsimulang kumain. Toy! Ano ito, nakakain pa ba? Iniluwa niya ang isang subo ng sauerkraut fish sa sahig nang matikman niya ito. Masyadong maasim at matigas, talagang mahirap lunukan. Ang malas naman. Sakuna ka. Nasa masamang mood na ang Knoxridge, at ngayon sa mahabang pagkawala ni Aurelia McCliff sa kusina, na nagresulta sa isang napakasamang pagkain, ang kanyang galit ay sumabog sa isang iglap. Ngunit sa huli, ito ang luto ng sarili niyang anak, kaya wala siyang ibang magawa kundi ituro ang galit kay Drake Hendricks, ang tagalabas. Kasalanan mo ang lahat. Si Burl McCliff, na henpek na, ay walang gana ngayong galit na ang kanyang asawa, kaya pagkatapos ng ilang beses na pagagalitin si Drake Hendricks ay umatras din siya pabalik sa kanyang silid. Pasensya na, mga magulang ko, sila. Si Aurelia McCliff ay nakaramdam ng kawalan ng magawa, at nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga, na mukhang medyo impas. Ayos lang. Napangiti ng mahina si Drake Hendricks at nagsimulang kumain. Hoy, grabe, huwag ka nang kumain. Medyo awkward ang pakiramdam ni Aurelia McCliff, kahit siya ay hindi na naglakas loob na kumain pagkatapos niyang magluto. Ito ay masyadong kakilakilabot. Paanong hindi? Kahit anong luto ng asawa ko ang pinakamasarap. Si Drake Hendricks, na nakalunok ng ilang kagat, sa kalaunan ay hindi na nakayanan pa. Sa labas na lang tayo kumain. Biglang suhestyon ni Aurelia McCliff. Oo naman. Ibinaba ni Drake Hendricks ang kanyang chopsticks, nakatingin kay Aurelia McCliff na puno ng kaligayahan ang mukha. 3 taon ng kasal ang mag-asawa, ngunit hindi pa sila nagdi-dinner ng magkasama. Pero paano ang mga magulang ko? Si Drake Hendricks ay tunay na nababagabag kapag nalaman ni Knoxridge ang paglabas nila para kumain, tiyak na magre-resulta ito sa matinding pagsaway. May ibabalik lang kami para sa kanila. Comendat si Aurelia McCliff at tumayo para mag-impake ng mga gamit.
Nasaan ang kwintas mo? Nang tumayo si Drake Hendricks, bigla niyang napansin na nawawala ang kwintas sa leeg ni Aurelia McCleaf. Ang aking ina. Huminga ng malalim si Aurelia McCleaf, habang nakatingin sa ibaba habang sinasabi, hindi ko alam kung sino ang nagsabi sa kanya pero pagbalik niya, kinuha niya sa akin ang Dawn's Light. Alam mo kung ano siya, kapag gumagawa siya ng eksena, wala akong magagawa. Habang nagsasalita siya, humihina ang boses ni Aurelia McCleaf, hanggang sa halos bulong na lang sa dulo. Huwag na, sa labas tayo maghapunan. Sabi ni Drake Hendricks na nakangisi sa kanya. Ngunit sa sandaling lumingon siya, isang lamig ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang Dawn's Light ay isang regalo na ibinigay niya kay Aurelia McCleaf, at bukod sa kanya, walang sino man ang may karapatang magsuot nito. Siguradong isusuot ng materialistic na biyenang iyon para ipakita sa iba. Kumuha ng 2 tao para kunin ang Dawn's Light para sa akin. Habang abala si Aurelia McCleaf sa pag-iimpake, nagpadala siya ng mensahe kay Aaron Jackson sa pamamagitan ng WeChat. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Bago pa man sila makababa, nakatanggap si Aurelia McCleaf ng tawag mula kay Zaid McCleaf. Ito ay tungkol sa bagong taong namumuno na nanunungkulan at ang pangangailangang anyayahan ang lahat ng empleyado para kumain. Ito ay itinuturing na isang tradisyon sa McCleaf Group. Binalak ni Aurelia McCleaf na tretuhin ang mga empleyado noong Biyernes ng gabi, ngunit tumawag si Zaid McCleaf ng mas maaga sa schedule. Napili na ang venue, ang Asher Percival Hotel. Isa sa mga nangungunang hotel sa Morelos City. Siyempre, babayaran ng kumpanya ang bayarin. Mukhang kailangan nating samahan ang lahat sa pagkain. Nang makarating sila sa ibaba, sinabi ito ni Aurelia McCleaf kay Drake Hendricks. Noong una, ito ang unang pagkakataon na kumain ang dalawa ng magkasama, ngunit ngayon ay agad itong nag-ambala. Ang tawag na ito ay dumating ng wala saan, kahit na ang lokasyon ay paunang napili. Bahagyang kumunat ang noo ni Drake Hendricks, pakiramdam na may higit pa sa nakikita. Ang taong hindi natuwa sa pagiging project manager ni Aurelia McCleaf ay tiyak na si Otis McCleaf. At ang pangalawa sa pinaka hindi nasisiyahan ay si Zaid McCleaf. Ngayon pa nga si Zaid McCleaf ang pumili ng restaurant para sa kanila, bakit parang whistle na nagbabayad ng New Year's call sa manok. Alam niya ang tungkol sa Asher Percival, isa sa pinakamalaking hotel sa Morelos City. Kadalasan, kapag ang grupo ay lumabas para kumain, ito ay sa mga regular na restaurant. Kaya bakit napaka-generous ni Zaid McCleaf sa pagkakataong ito? Kung dahil sa posisyon bilang project manager, nagkaroon ng pagbabago ng ugali si Zaid McCleaf kay Aurelia McCleaf. Hindi ito binili ni Drake Hendricks. May kakaibang nangyayari kapag may anomalya. Tapos, lolo ko siya. Alam kong lagi kanilang pinaghirapan, pero simula ngayon, paprotektahan na kita. In the end, we are family, huwag tayong masyadong stiff sa isa't isa. Bahagyang nagpout si Aurelia McCleaf at sinabing may halong pagmamakaawa. Pamilya. Ang salita ay nagdala ng isang espesyal na kahalagahan nang umabot ito sa mga tainga ni Drake Hendricks. Sa wakas ay nagsimula na siyang tanggapin ni Aurelia McCleaf. Pero karapat-dapat ba ang mga taong iyon na maging pamilya niya? Kung hindi dahil sa kapakanan ni Aurelia McCleaf, baka patay na si Otis McCleaf sa isang bar. Gayunpaman, ang ilang mga pag-iisip sa huli ay itinatago niya sa kanyang sarili. Pagkasakay sa kotse, pinaandar ng dalawa ang Rolls-Royce patungo sa Asher Percival. Ngunit pagdating nila, nakita nilang marami ng empleyado ng McCleaf Group ang naghihintay na sa entrance ng hotel. Damn! Hindi ba't mayroon ang Rolls-Royce kay Hendricks kaninang umaga? Paanong si Aurelia McCleaf ay nakaupo sa loob? Kailangan pa ba nating sabihin? Kaninang umaga nang magkaroon si Aurelia McCleaf ng liwanag ng liwayway, nahulaan kung may kasama siya sa labas. Baka kay Sky Hendricks. No wonder sa board meeting ngayon, pinilit niyang piliin si Aurelia McCleaf bilang project manager. Nang makita ang dalawa na bumaba mula sa Rolls-Royce, lahat ay nagsimulang maghugong sa haka-haka. Si Drake Hendricks, ang tauna na iyon, ay tiyak na masasaktan sa lalong madaling panahon. Eksakto, hindi ko inaasahan na darating ang araw na ito ng ganoon kaga. Akala ko si Aurelia McCleaf ay isang disenteng tao, ngunit ngayon ay lumalabas na siya ay walang iba kundi isang floozy. Sa loob ng McCleaf Group, maraming tao ang hindi nasisiyahan sa Aurelia McCleaf. Simple lang ang dahilan. Lahat sila ay mga taga-suporta ni Otis McCleaf, at natural na hindi nasisiyahan kapag naapektuhan ang kanilang mga interes.
Haha, alam kong biglang tumaas ang floozy na ito. Walang tigil ng inisyon si Otis McCliff sa isang tabi. Ang kanyang ulo ay nakabalot ng benda, ang kanyang bibig ay natahi, at ang kanyang mukha ay bogbog, asul at lila. President McCliff, anong nangyari sa iyo? Maraming empleyado ang nagpahayag ng kanilang pagkabahala. Magaling si Otis McCliff sa umaga, kaya paano siya naging ganito sa hapon? Medyo nahulog lang. Otis McCliff said with a awkward smile, his eyes filled with a colder intent. Hindi pa siya nakakalabas ng bar sa hapon bago siya nabugbog ng husto. Binalaan pa siya ng mga taong iyon na huwag guluhin si Aurelie McCliff sa hinaharap. Kaya subconsciously, si Otis McCliff ay nagtataglay ng sama ng loob kay Aurelie McCliff. Ngayon ang kaarawan ni Jackson Brandon, ang young master ng Brandon family sa Morelos City. Dahil ang Brandon family ay may malaking reputasyon sa Morelos City bilang isang first-rate na mayayamang pamilya. Sa makatuwid, inibok ni Jackson Brandon ang buong Asher Percival para ipagdiwang kasama ang kanyang mga kaibigan. Matapos masabi ito ni Otis McCliff sa pamamagitan ni Calvin Leopold, binalak niyang sadyang gawing mahirap ang mga bagay para kay Aurelie McCliff. Ipinaalam niya kay Zaid McCliff ang mga empleyado ng McCliff Group ng maaga na si Aurelie McCliff, na na-promote sa project manager, ay mag-host sa kanila sa Asher Percival. Kung sila ay humarap sa isang sitwasyon na walang magagamit na mga upuan, tiyak na magbubunga ito ng sama ng loob sa mga empleyado. Pagkatapos, nang magulat muli si Zaid McCliff sa Titan Group, kahit na nag-iibigan sina Sky Hendricks at Aurelie McCliff, hindi nito iligtas ang kanyang posisyon bilang project manager. Otis, anong nangyari sa'yo? Nang makarating sila sa entrance, hindi makapaniwalang tumingin si Aurelie McCliff sa kapatid. Konting talon lang, wala lang. Lumalim ang ngiti ni Otis McCliff, alam niyang malapit nang magtagumpay ang kanyang plano. Maaaring dahil sa napakaraming pagkakamali kaya ka nabugbog. Bahagyang ngumiti si Drake Hendricks, puno ng panunuya ang kanyang mga mata. Kung hindi lang sa mukha ni Aurelie McCliff, baka lumulutang na sa ilog si Otis McCliff ngayon. Drake. Hinawakan ni Aurelie McCliff ang kamay niya, senyales na huwag na siyang magpatuloy. Nakikita niya ang mga halatang senyales ng pag-atake, ngunit sa harap ng napakaraming tao, kailangan pa rin niyang bigyan ng dignidad si Otis. President McCliff, bakit ngayon ka lang dumating? Halos mamatay na tayo sa gutom. Nagsisiksikan ang mga empleyado. Matapos ma-promote si Aurelie McCliff bilang pinuno ng proyekto, kahit na hindi sila kumbinsido, kailangan pa rin nilang tawagan siya bilang Presidente McCliff. Dahil dito, lalo pang naramdaman ni Otis McCliff ang kawalan ng timbang sa loob. Huwag kang mag-alala. Si Calvin Leopold, nang makita ang kanyang kawalang kasiyahan, ay mahinang bumulong sa kanyang tabi, tingnan natin kung paano niya. Mahawakan ng kaunti ang galit ng mga empleyado. Tumango si Otis McCliff, patuloy na nagmumura sa kanyang puso. Paumanhin sa paghihintay ng lahat. Sabi ni Aurelie McCliff, bahagyang humihingi ng tawad. Sumugod siya rito pagkatapos makatanggap ng tawag mula sa kanyang lolo, pero bakit parang ang tagal nang naghihintay ng mga empleyadong ito? Nakatanggap kami ng tawag mula sa chairman noong alas 3, na nagsasabing ituturing mo kami, ngunit ngayon ay alas 4:30 na. Itinuro ng isang miyembro ng McCliff clan ang kanyang relo at sinabing, alas 3. Kumunat ang noo ni Drake Hendricks, nagtataka kung paanong hindi sila nalaman tungkol dito. Logically, hindi ba dapat na-notify agad si Aurelie McCliff? Pero nang matanggap nilang dalawa ang tawag, 4:05 na. Makalipas ang isang buong oras at 5 minuto kaysa sa iba. Naka-off ba ang iyong telepono? Tumingin si Drake Hendricks kay Aurelie McCliff sa tabi niya, naramdaman niyang may mali. Hindi pwede. Hindi gaanong inisip ito ni Aurelie McCliff. Pumasok siya sa hotel kasama ang mga empleyado at humihingi ng paumanhin, pasensya na sa mahabang paghihintay, lahat. Huwag mag-alala. Dapat nating pasalamatan si Pangulong McCliff, karaniwan ay hindi tayo mangangahas na pumunta sa isang lugar na tulad nito. Eksakto, isa ito sa mga nangungunang restaurant ng Morelos City. Kung hindi, dahil sa iyong mapalad na promosyon, sino ang nakakaalam kung kailan tayo magkakaroon ng pagkakataong kumain dito? Pagdating sa loob ng hotel, ang mga empleyado ay nagsimulang tumingin-tingin sa paligid. Kilala ang Asher Percival, at marami ang bumisita dito sa unang pagkakataon. Alam nila ang pangalan ng hotel, ngunit tiyak na hindi ito isang lugar para sa mga ordinaryong tao na tumangkilik.
Kaya, nang marinig na sila ay kakain sa Asher Percival, marami ang nagbihis ng maingat ng maaga, na nagpaplanong kumuha ng mga larawan para sa kanilang panlipunang bilog. Ang pagkain dito kasama ang napakaraming tao ay malamang na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Gayunpaman, sinabi ni Zaid McCliff sa telepono na sasagutin ng kumpanya ang gastos na ito. "Hello? We have a total of 21 people," sabi ni Aurelia McCliff sa receptionist. Ngayon, ang mga junior managers at mas mataas, kasama ang McCliff clan, ang dumating. Sa asensya, ito ang mga pangunahing puwersa ng McCliff Group. Paumanhin, ngunit nabok na ni Mr. Brandon ang buong unang palapag, at walang magagamit na mga upuan, sabi ng receptionist, na itinuro ang maingay na grupo ng mga kabataan sa malapit na may bahagyang ngiti. "Ano ang tungkol sa ibang mga lugar?" Tanong ni Aurelia McCliff, na nakakuha ng masamang premonition habang nakatingin sa grupo sa unang palapag. "May available na VIP box, ngunit nangangailangan ito ng membership card," nakangiting tugon ng receptionist, at nagtanong, "Miyembro ka ba kapag nagkataon?" "Hindi pa ako, ngunit paano mag-a-apply para sa pagiging miyembro?" Nakahinga. Nang maluwag si Aurelia McCliff sa pag-aakalang dito man lang sila makakain. Ang isang membership card ay nangangailangan ng taunang gastos na 5 milyong yuan. "Gusto mo bang mag-apply para sa isa?" Sagot ng receptionist. "Magkano?" Si Aurelia McCliff ay medyo natulala sa 5 milyong figure. Saan kaya siya makakahanap ng napakaraming pera sa isang sandali? "Kailangan mong gumastos ng 5 milyon para maging miyembro," nakangiting paliwanag ng receptionist. Damn! Nakakaloka. Nagreklamo ang mga empleyado na hindi nasisiyahan. "Sorry, paano kung saan pa tayo pupunta?" Humingi ng paumanhin ang mungkahi ni Aurelia McCliff sa mga empleyado. Kahit na alam niyang ang Asher Percival ay isang high-end na establishment, hindi niya inaasahan na magiging ganoon kataas ang threshold ng membership. "President McCliff, pinaglalaruan mo ba kami kung sinasadya mo kaming hilahin palabas dito?" "Eksakto. Kung hindi dahil kay Asher Percival, hindi na ako mag-aabala pang lumapit. Kung hindi ka makapaghatid, huwag kang magsalita ng malaki." Ang mga empleyado ay medyo hindi nasisiyahan, at maraming hindi kasiya siyang salita ang direktang binibigkas. Hindi na sila natuwa sa appointment ni Aurelia McCliff bilang project leader. Sa pangyayaring ito ngayon, ang mga naiinggit ay nagsimulang magkutsa at manlibak. Hindi alam ni President McCliff, bigyan mo siya ng pahinga. Si Otis McCliff ay nasiyahan sa loob, ngunit sinubukan niyang mamagitin sa ibabaw. "Napaka-letdown. Joke ba kami sayo? Kalimutan mo na. Busog na ako sa galit. Naghintay ng mahigit 1 oras, para lang masabihan na magpalit ng lokasyon. Marami na ang tumalikod para umalis. I'm really sorry, humihingi ako ng paumanhin sa lahat." Sabi ni Aurelia McCliff na medyo walang magawa. "May card ako, baka gumana," sabi ni Drake Hendricks, na kanina patahimik, biglang nagsalita. "Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Damn it, Drake Hendricks. Pwede bang tumigil ka na sa paggawa ng eksena? Isang lalaking nabubuhay sa kanyang asawa, at naglakas loob ka pang magpakita sa Asher Percival. Eksakto, kumain ka na ba sa labas nitong nakaraang 3 taon? Hayaan mo na ang paggastos ng 5 milyon, malamang hindi ka pa gumastos ng 500 pera sa 3 taon na ito." Ang lakas talaga ng loob niyang kumain kung saan-saan. Hindi mo ito bahay, alam mo. Ilang miyembro ng McCliff clan ang nagsimulang kutsain siya ng malamig at sarkastiko. Sa mga taong ito, si Drake Hendricks ay walang iba kundi isang taunan. Kahit na siya ang asawa ni Aurelia McCliff, hindi siya makakakuha ng 1 onsa ng paggalang. Ang mga empleyado ng McCliff Group ay nagtapon din ng mapanuksong mga tingin sa kanya, kahit na wala silang sinabi. Kung tutuusin, kahit isa siyang aso na kabilang sa McCliff family, hindi nila lugar bilang outsider ang magtsismisan. Pinakamainam na tahimik lang na mag-enjoy sa palabas. "Drake, hayaan mo na. Punta tayo sa ibang lugar." Lumingon si Aurelia McCliff, puno ng paghingi ng tawad, at sinabi sa McCliff clan at sa mga empleyado, "I'm so sorry for today. First time ko dito at hindi ko alam ang rules. Paumanhin ko." Akala niya ay sinusubukang pakawalan ni Drake Hendricks ang sarili. Pagkatapos ng lahat, nangangailangan ito ng paggastos ng 5 milyon. Isang buong 5 milyon. Tama ang mga taong ito, 3 taon nang hindi kumakain sa labas si Drake Hendricks, saan siya kukuha ng VIP card? Napaka-letdown.
Hindi pa nga siya namumuno at ginagawa na niya kaming kalokohan, kung siya talaga ang kukuha ng posisyon ng project manager, natatakot ako na hindi ito mabata. Nagpunta kami dito para lang hindi kumain. Tere, uwi na tayo. Bumalik sa bahay. Ang mga miyembro ng McCliff clan ay ganap na nawala ang kanilang cool. Alam na ng ilan sa kanila ang mga pasikot-sikot sa bagay na iyon, kaya't kumilos sila ng may labis na kasiyahan. President McCliff, kung ganoon nga, aalis na tayo. Narito na tayo at hindi pa kumakain, kailangan nating bumalik at kumain. Kung hindi tayo makakahanap ng makakain, baka mamatay tayo sa gutom. Sa udyok ng mga miyembro ng McCliff clan, nagsimula ring magreklamo ang mga empleyado ng McCliff Group. Hindi sila na-inform. Marami ang natuwa sa pagpunta rito at nagbihis pa para sa okasyon. Sino ang nakakaalam na hindi sila makakakita ng isang mesa, o kahit na makalusot sa pintuan? Ang matinding pagkakaibang ito ay nagpatindi ng kanilang kawalang kasiyahan. Hoy, sandali lang. Di ba sabi ni Drake Hendricks may card siya? Subukan natin. Paano kung talagang may kakayahan ang aming manugang na McCliff? Kung tutusin, ang buhay sa isang babae ay isang kasanayan din sa pagkuha ng pagkain, hindi ba? Sinamantala ni Otis McCliff ang pagkakataon para mapamura. Bihira siyang magkaroon ng pagkakataong gawing tanga si Drake Hendricks at tiyak na hindi niya ito papalampasan. Ang paggastos ng 5 milyon sa isang taon sa Asher Percival ay isang bagay kahit na hindi niya kayang gawin. Pabayaan ng walang pera na si Drake Hendricks. Punta tayo sa ibang lugar. Nagdilim ang ekspresyon ni Aurelia McCliff at tumalikod na siya para lumabas ng hotel. Mula sa simula hanggang sa puntong ito, naramdaman din niya na may hindi tama. Parang naging bitag na lang ang lahat, naghihintay lang na mahulog siya dito. Huwag kang pumunta. Tumayo si Otis McCliff sa harap ni Aurelia McCliff na may mapanuksong tono, may card ka, pero hindi mo siya papayagang gamitin ito. Sinasadya mo ba kaming paglaruan? Si Otis McCliff ay partikular na nahuhumaling sa pagsipa ng isang tao kapag sila ay down. Ikaw. Sa sobrang galit ni Aurelia McCliff namumula ang mukha. Saan kukuha ng ganoong card si Drake Hendricks? Ang mga aksyon ni Otis McCliff ay malinaw na nilayon upang magmukhang masama ang mga ito. Kung noon pa, baka wala nang pakialam si Aurelia McCliff. Pero ngayon ay nagbago na ang nararamdaman niya para kay Drake Hendricks, paano niya ito hahayaan na mapahiya ng iba? Para lang sa brother-in-law, na tinawag mo sa akin, hindi kita kayang pabayaan ngayon. Bahagyang ngumiti si Drake Hendricks at inilabas ang isang itim na card mula sa kanyang bulsa. 3 taon. Lagi siyang tinatawag ni Otis McCliff na walang silbi o basura. Ngayon ang unang pagkakataon na tinawag niya itong bayaw. Siyempre, ito rin ay para ipahiya siya. Nang makitang naglabas ng card si Drake Hendricks, nanikip ang puso ng lahat. Hindi kaya may membership card talaga siya. Ngunit pagkatapos ay naisip nila ito, paano ito magiging posible. Naisip nila na siya ay walang pakundangan na nagpapakita ng ilang random na card na hindi magagamit. Drake Hendricks? O Drake Hendricks? Ang katayuan mo sa aming McCliff family ay hindi kasing ganda ng aso na iniingatan ng matanda. Napangisi si Otis McCliff sa loob. Bro-in-law? Hindi naman siguro nakapulot ka ng random business card sa kalye at sinusubukan mong lokohin kami, di ba? Dahil sa kanyang komento, ang iba na saglit na natigilan ay nagsimulang bumalik sa kanilang katinoan. Damn! Naniwala talaga ako sa kanya saglit, sa pag-aakalang makakagawa talaga ng card ang tauna na ito. Malakas na nagmura si Wellington McCliff sa gilid. Sa magkakapatid na McCliff, si Wellington ang may pinakamasamang ugali, palaging tinatawag si Drake Hendricks na basura sa tuwing ibinubukan niya ang kanyang bibig. Tumigil ka na sa pagpapanggap at mawala ka. Naglakad siya papunta sa reception desk, nagmura sa kanyang hininga. Nakita lang ng lahat si Drake Hendricks na naglabas ng itim na card, ngunit hindi nila malinaw na nakita kung anong card iyon. Pinukaw ni na Otis McCliff at Wellington McCliff, inakala ng lahat na ito ay ilang business card lang sa labas ng kalye. Sa isiping iyon, lalo pang lumakas ang kanilang galit. Sir, bank card po ito. Nakangiting sagot ng staff sa front desk. Akala niya ay may card talaga ang customer, ngunit nang kunin niya ito, napagtanto niyang hindi pala ito VIP card. Isa itong itim na bank card. Fuck! Drake Hendricks, bagay talaga kayo ng asawa mo. Tinatrato kaming. Parang mga unggoy, pinaglalaroan kaming mga tanga. Galit na galit ang mga miyembro ng McCliff clan. Ikaw fucking idiot, sinusubukan mo bang gawing tanga ako?
Lumapit si Wellington kay Drake Hendricks, malapit na siyang itulak. Sa kanyang mga mata, si Drake Hendricks ay mas mababa sa isang aso. Wellington, siya ang iyong bayaw. Humakbang si Aurelia McCliff sa harap ni Drake Hendricks at mariing sinaway, huwag kang masyadong lumayo. Bahagi rin siya ng pamilya McCliff. Sa kanyang depensa na ganoon, hindi tatayo ang mga empleyado ng McCliff Group. President McCliff, isang bagay para sa iyo na gumanap sa amin, ngunit bakit siya dapat? Nagdadala ng bank card para magpanggap na VIP card, sa tingin mo ba kami ay mga tanga? Iuulat namin sa chairman na ang kawalan ng paggalang sa mga kawani ay hindi karapat-dapat na mamuno sa bagong proyekto. Ilang empleyado ng McCliff Group ang nagsimulang maglabas ng kanilang mga telepono, handang tawagan si Zaid McCliff. Ate, ikaw ang mali dito. Tuwang-tuwa na si Otis McCliff sa loob, sa wakas ay nakamit na ang kanyang layunin. Sa sandaling natamo ni Aurelia ang galit ng lahat, tiyak na magiging kanya ang posisyon. Maglalaan siya ng oras na pahirapan si Aurelia, kahit patanggalin siya sa grupo. Drake Hendricks, may utang talaga ako sa iyo. Kung hindi siya nag-uudyok, hindi magagalit ang mga empleyado. Ngunit hindi pinansin ni Drake Hendricks ang lahat ng iyon at mahinang. Sinabi sa staff ng front desk, may ilang bagay na hindi ka kwalipikadong malaman. Ngayon tawagan ang iyong manager. Sa kanyang sinabi, talagang nag-alinlangan ang staff. Sa kabila ng hitsura ng mga bagay, nahulaan niya na ang lalaki ay isang taong walang gaanong kapangyarihan. Pero paano kung hidden big shot talaga siya? Maaaring ipagsapalaran niya ang kanyang trabaho. Hindi pa umabot ng 1 minuto ang tawag ng may tumakbong chubby na lalaki mula sa itaas. Sa sandaling ito, nagmumura ang mga McCliff at nakikipagtalo sa kanila si Aurelia. Sir! Naging seryoso ang chubby na lalaki pagkakuha niya ng black card. Magagawa ba ito? Bahagyang tinapik ni Drake Hendricks ang reception desk. Ang kahalagahan ng card na ito, walang mas nakakaunawa sa kanya. Tingnan mo, nag-iinarte pa siya. Nakakadiri. Tara na, hindi pa nga tayo nakakakain, puno na tayo ng galit. Medyo marami na ang naghahanda para umalis. Sir, gamit ang card na ito, maaari kang direktang makapasok sa aming pinahahalagahang Emperor's Hall. Magalang na ibinalik ng chubby na lalaki ang card kay Drake Hendricks. Ano, tama ba ang narinig ko? Nakakunot ang noo ng isang miyembro ng pamilyang McCliff na malapit sa kanya. Server, ayusin ang isang tao na mag-escort sa ginoong ito sa Emperor's Hall sa itaas na palapag. Kaway ng kamay, lumingon ang chubby na lalaki na may nakakalokong ngiti at sinabing, "My name's Tobias Percival, the manager of this establishment. Kung may kailangan ka, huwag mag-atubiling tanungin ako." Ang pahayag na ito ay nagpasabog sa pagtataka ng mga McCliff. Fuck! Anong nangyayari? Magagawa ba ng bank card ang trick? Natarante rin si Aurelia. Lumapit siya kay Drake Hendricks at mahinang nagtanong, ano ang nangyayari? Pinahiram sa akin ni Sky Hendricks last time, magkamag-anak tayo, alam mo ba? Sagot ni Drake Hendricks na may magaang ngiti. Ay nako, hall ng emperador. Hindi ka panipaniwala. Mabuhay si Pangulong McCliff. Ito ay masyadong maluho. Natuwa muli ang mga empleyado, nagkukumpulan kay Drake Hendricks, handang sundan siya sa itaas. Wellington, ikaw na mismo ang bahala dito. Iyong iba, sumunod sa akin. Tumingin si Drake Hendricks kay Wellington McCliff na puno ng panunuya. Talo ka, I swear hindi ako lalaki kung hindi kita babalikan para dito. Pagkaalis ng lahat, tumayo si Wellington na nanginginig sa galit sa pasukan ng hotel. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Hindi nagtagal pagkatapos na tumira ang lahat, dumating na rin si Tess McCliff. Natural na alam niya ang tungkol sa kaganapan, kaya hindi niya sinasadyang gumawa ng isang nasayang na paglalakbay. Pero ang hindi niya inaasahan ay nakakuha pala ng card si Drake Hendricks. Maaari talaga siyang kumain sa Asher Percival. At ito ay kahit nasa Imperial Hall. Matapos makuha ang balita, nagmamadaling sumakay ng taxi ang walang kabuluhang si Tess McCliff. Ilang beses na siyang kumain sa Asher Percival, ngunit palaging nasa main hall. Tungkol naman sa Imperial Hall, talagang gusto niyang makita kung ano ito. Sa sandaling marating ni Tess McCliff ang pasukan ng hotel, nakita niya sina Otis McCliff, Wellington McCliff, at Calvin Leopold na may pinag-uusapan sa pintuan. Namula ang mukha ni Wellington McCliff, mukhang galit na galit. Kailangang turuan ng leksyon ang anak na ito, kahit na nangangahas na guluhin ako. Habang nagsasalita siya, mas lalo siyang nagagalit.
Bilang isang apo ng McLeaf family, ang paghanga ng matanda kay Wellington McLeaf ay hindi mas mababa kaysa kay Otis. Ipinasa sa kanya ni Wellington McLeaf ang lahat sa bahay, at lahat ay kailangang magbigay daan sa kanya. Ang pagiging snob ni Drake Hendricks ngayon, ang kanyang galit ay naiintindihan. Dapat mong malaman na si Wellington McLeaf ay hindi kailanman nagkaroon ng labis na paggalang sa kanyang bayaw. Anong ginagawa niyong tatlo? Swinging her hips, lumapit si Tess McLeaf na may hawak na bag. Hindi ako papasukin ng matandang bastard na si Drake Hendricks na iyon para kumain. Halatang sinusubukan niya akong ipahiya. Kinagat ni Wellington McLeaf ang kanyang mga ngipin, ang kanyang paghinga ay lumalakas ng mas mabilis. Tumingin siya kina Tess McLeaf at Calvin Leopold, sinabing, "Sister, brother-in-law, kailangan mong panindigan ako." Ang pag-aakalang lahat ng iba ay maaaring makapasok at siya lamang ang hindi makakapasok, si Wellington McLeaf ay nakaramdam ng higit na hinanakit. Sige. Tinapik-tapik ni Calvin Leopold ang balikat niya, nagpapaaliw, ipaubaya mo ito sa iyong bayaw. Medyo may relasyon kami ni Silas Cook. Nabook na ni Jackson Brandon ang lugar ngayon, at nabalitaan ko ito sa pamamagitan ni Silas. Hindi ko akalain na ang anak ng asong si Drake Hendricks na iyon ay may dalang card mula sa kung saan, na masisira ang magandang plano natin. Silas Cook. Ito ba ang Silas Cook mula sa Sky Victory Bar? Isang kislap ang lumitaw sa mga mata ni Wellington McLeaf. Naturally, narinig niya si Silas Cook, na medyo sikat sa Morelos City. Ngayon na maaari na siyang umupo at uminom kasama si Jackson Brandon, malinaw na marami siyang impluwensya. Ang Sky Victory Bar ay pag-aari ni Aaron Jackson, at si Silas Cook ang namamahala sa pangangasiwa nito. Tama, ang parehong Silas Cook. Nagbukas ng entertainment complex ang tatay ko nitong mga nakaraang taon, kaya medyo magkakilala na rin kami ni Silas. Sa ilang sandali, makikipag-usap ako sa kanya, at hahanap tayo ng pagkakataon para alagaan ang anak ng asong si Drake Hendricks. Isang mayabang na tingin ang bumungad sa mukha ni Calvin Leopold. Bro-in-law? Iba ka? Kilala mo pa si Silas Cook? Umaasa kami sa iyo ngayon. Kinulayan ng inggit ang mukha ni Otis McLeaf mula sa gilid. Bagamat siya ang general manager ng McLeaf Group, pagdating sa mga societal figure na ito, Black Bear lang ang kilala niya mula sa hilaga ng lungsod. Ang Black Bear ay nagtrabaho para sa pera. Hindi mahalaga kung sino ka, basta nagbayad ka. Ngunit iba si Silas Cook, siya ay partikular na kagalang-galang at may malakas na pakiramdam ng kapatiran. Bro-in-law, ibibigay ko ang pagkain ngayong gabi para magamot kayo ni Silas. Lumiwanag ang mood ni Wellington McLeaf, buhay na buhay ang kanyang ekspresyon sa isang iglap. Mauna na kayong dalawa sa loob para maiwasan ang anumang hinala. Kakausapin ko si Silas Cook. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Calvin Leopold at tinungo ang pangunahing bulwagan sa unang palapag. Pagpasok ni Tess McLeaf sa private room, nakaupo na ang lahat. Ang Imperial Hall ay medyo maluwag, na may mga kisame na mahigit 5 metro ang taas, na natatakpan ng mga kristal na chandelier. Ang buong silid ay mas malaki kaysa sa conference room ng McLeaf Group at may kasamang 13 nakatalagang waitstaff. Isa-isang inilabas ng mga empleyado ang kanilang mga telepono, na nagpapakita ng mga larawan sa kanilang mga bilog ng kaibigan. Dapat mong malaman na ang makakain sa Asher Percival ay isa ng malaking karangalan, lalo na sa Imperial Hall. Oh, mahal kong kapatid. Pagpasok niya sa silid, sumugod si Tess McLeaf kay Aurelia McLeaf. Hindi ko talaga ine-expect na ganyan ka pala. Alam mo, kahit ang tatay natin ay hindi pa kumakain sa Imperial Hall na ito. Tumingin siya sa paligid, umiling at sinabing, "Sok, sok, sok, nakakabilib talaga." Kaibigan ito ni Drake, nakuha namin ang isang card mula sa kanya, kung paano kami makapasok. Nakangiting sagot ni Aurelia McLeaf. Talaga, hindi ko ine-expect na ganoon pala ang kakayahan ni Drake. Baka sa mukha ni Tess McLeaf ang pang-aalipusta, dahil napagpasyahan na niyang sangkot sina Aurelia McLeaf at Sky Hendricks, at nakaramdam pa siya ng kaunting simpatiya para kay Drake. Pero sa totoo lang, medyo naiingit siya. Bagamat mayaman ang pamilya ni Calvin Leopold, bata pa si Sky Hendricks at may pangakong walang limitasyong potensyal. Hoy, waiter, dagdagan mo ako ng upuan. Nang makitang sapat na ang mga upuan, nilapitan ni Tess McLeaf, na nakapatong ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang, sa isang empleyado ng McLeaf Group, tumayo ka sandali, maaari kang maupo muli pagkatapos may dagdag ang upuan. Ang pangalan ng empleyado ay Blossom Hendricks, isang customer service manager sa McLeaf Group.
Sa mga empleyadong naruroon ngayon, siya ang pinakamalapit kay Aurelie McLeaf. Kaya, ang aksyon ni Tess McLeaf ay parang pagpatay sa manok para takutin ang unggoy. Kahit na si Blossom Hendricks ay labis na nag-aatubili sa loob, hindi niya kayang saktan si Tess McLeaf, na kilalang kilala na mahirap pakitunguhan. Bilisan mo. Naiinip na si Tess McLeaf, at paimpol niyang itinulak si Blossom Hendricks sa gilid. Ang iba sa mga empleyado ay hindi nasiyahan, ngunit ni isa ay walang nang ahas na tumayo. Sandali. Noon lang. Tumayo si Drake at tumingin kay Tess McLeaf, nakangiti. Sis, ang mga upuan ay nabook ni Aurelie McLeaf, at dahil hindi ka sumipot noon, hindi na kami nagpareserba ng isa para sa iyo. Drake, anong ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ni Tess McLeaf, nakatingin kay Drake. Yung mga upuan, nakabok na. Sa upuan ni Blossom Hendricks, walang makakabuli sa kanila. Sinalubong ni Drake ang titig ni Tess McLeaf na walang kupas. Well, kinukuha ko ngayon. Anong gagawin mo dyan? Hindi na napigilan si Tess McLeaf nang sumiklab ang kanyang nag-aapoy na init ng ulo. Magwala. Itinulak niya si Blossom Hendricks sa lupa at napaupo sa upuan na may pagmamayabang, patuloy na nagmumura, ayan, nakaupo ako. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Hindi namamalayan ng mga tao kung kailan sila nagiging walang gulugod. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ay tumingin kay Aurelie McLeaf na may kakaibang mga tingin. Ang ilang mga bagay, nahulaan lamang nila sa kanilang mga puso. Ngunit nang magsalita sila ng malakas ni Tess McLeaf, halatang iba ito. Sis, ingat ka sa mga salita mo. Hindi tanga si Aurelie McLeaf, paanong hindi niya maintindihan ang ipinahihiwatig ni Tess McLeaf. Nako, kung ayaw mong malaman ng iba, huwag mo na lang gawin. Malamig na nguso si Tess McLeaf, nagsasalita sa isang sarkastikong tono, kung ginawa mo ito, huwag matakot sa mga taong nagsasalita. Ikaw. Sa harap ng napakaraming kumpanya, galit na galit si Aurelie McLeaf na nangangati ang mga ngipin. Maya-maya lang ay biglang may humawak sa kamay niya. Ako na ang bahala dito. Ngumiti ng mahina si Drake. Nilinggan niya ang waiter sa pintuan, may nanggugulo dito, pakiayos. Oo, Mr. Hendricks. Tumango ang mga waiter at mabilis na lumapit kay Tess McLeaf. Ma'am, umalis na po kayo. Damn it, gusto kong makita kung sino ang nangahas na paalisin ako. Alam mo ba kung sino ako? Kuya niya ako. Itinuro ni Tess McLeaf si Aurelie McLeaf, naiinip na sinisigawan ang mga waiter, get lost. Ang mga bagay ng pamilya natin ay wala sa iyo. Palibhas ay nakasanayan na niyang pangunahan ang mga tao sa paligid araw-araw, hindi siya nagpakita ng kagandahang loob sa mga waiter na ito. Ngunit ito ay Asher Percival, hindi isang ordinaryong restaurant. Nagdudulot ng eksena dito. Ang ilang mga waiter ay nanunuya, at kinaladkad siya palabas ng isa sa bawat gilid. Anong ginagawa mo? Alisin mo ang maruming kamay mo sa akin. Isang grupo ng mga hamak na manggagawa, na nangangahas na saktan ako. Kakausapin ko ang manager mo. Malakas na sigaw ni Tess McLeaf, ngunit ang mga waiter na parang hindi narinig ay kinaladkad siya palabas at saka itinulak pababa ng hagdan. Sunod na kabanata. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel.